ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod muli sa mga motor sharing Naka-4% na ini para sa operation nato. we have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayuwaga Pilipinas, Mayuwaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Hintaman nga bahin sa kalibutan naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome sa isarabang edisyon sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ada ko karon sa Lunes, Setyembre 1, 2025. In advance, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo tanan. As early as September 1, dariya sa pungsod Pilipinas. Damang-dama na ang Christmas. Sa subong kapigadahon o extension sa gihapon sang bulan sang tigiliwi. Anyway, let's pray and let's welcome sang bulan sang Setyembre with all the positive vibes. Sa aton nga paglibot sa mga dalan diri sa syudad, ilana ka mga area ang patukar sa ila sining nga mga ambahano kaanungod sa Pasko. Samtang as early as August, may mga area na sa diin nagasiga ang mga Christmas lights. Ano sa ating pagbalagad subong aga, Dininyo ako sa pagdulong sa mga balita gikan sa nanuwaytuhan nga ahensya sa gobyerno. Sakit na dari maabyan ang pagbantay sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Negros Occidental sa epekto sa habagat. Mabaluan, magluwas sa Negros Occidental, suspindido man sa probinsya sa Antique ang klase kag opisina sa gobyerno bangod sa sining mga pag-ulan dala sa habagat. So, magigamutan natin, sila lamang madugay ang aton koneksyon sa PGRMO Negros Occidental. Si Deputy Manager Brian Larry Senior ang aton sining mangin bisita sa indigid lamang madugay. Kung wala JP Hermas, pangalagan sa inyo until 9:55 in the morning. Ang atong pagpangalagan na mag-live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo, subuman sa inyong official Facebook o sa amon official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. So, wakitaan ninyo mga biyan ha, ang amon sining pagpangalagan pag serbisyo sa inyo online.
Lagi sa pag-check sa inyo sa inyong mga smartphones o kung mga iPhones. Buksin ang Facebook kagabag search sang Radyo Pilipinas Iloilo. Samtang subong adlaw mga biyan sang Lunes, si President Ferdinand R. Marcos Jr. ang magapanguna sa pag-award sa Turismo Ascenso Loan Program sa Marriott Hotel sa Pasay City. Bilang pagkilala man sa tourism sector bilang isa sa mga key drivers sa aton nga ekonomiya. Bilang pagtuman sa direktiba nga mag-generate sa mas madamo nga tourism-related employment opportunities, pinagi sa pag-leverage sa steady increase in both foreign and domestic tourist arrivals, ang Department of Tourism at Department of Trade and Industry nag-formalize mga diyan sa partnership pinagi sa isa ka memorandum agreement at impormahan sa itong Abril 2025. Ang Turismo Ascenso Loan Program o kung GOT Livelihood Support for Tourism MSMEs isa ka resulta sa partnership kag pagpatuman sang Small Business Corporation kung SB Corps under DTI. The program is designed radyan para pabasugon ang tourism SMEs pinagi sa paghatag sa ila ang access sa low interest financing at maghahatag sa ila ang kaiganan nga ma-expand ang ila sining operation, ma-enhance ang ila sining visitor services kag mag-contribute sa mas dako sa sektor sang sustainable growth. Ang ining collaboration sa tunga sa DOT kag DTI ang nagapakita man sang shared commitment sa pagpabaskog sa turismo bilang catalyst for inclusive and sustainable growth, fostering trade and investment opportunities, strengthening tourism enterprises, and promoting globally competitive and responsible tourism development. So bantayan mga diyan ha, hindi lamang madugay ang manging mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kadungan sa iya sining pagpamuna sa awarding of the Turismo Ascenso Loan Program diri sa nagapanay na event sa Marriott Hotel sa Pasay City. Diri sa Western Visayas si Balaon tamang mga biyan ang mangin programa nga ini nagpilabala ang mga MSMEs nga mahimong nga mabenepisyuhan pinagi sa sining loan program. Alas 9:12 sa aga, standby mga biyan sa atong pagpanumbalik. Pakig-ahutan na naton ang atong bisita of the day, si Sir Brian Larry Senior sa PGRMO Negros Occidental. Hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sa pila kapahando. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang init! Kahit anong gawin ko, ang init-init pa rin. Naka-number 3 na yung electric fan at lahat. Oh yeah!
Spicy. Parang pugo naman sa loob nito. Ito ang sikretong malupit. Kaya, cool ka lang. Pwede palamigin ang inyong mga kwarto sa simpleng pagbukas ng mga bintana, ngunit gumamit ng kurtina upang harangan ang mainit na sinag ng araw. Ang mga electric fan, ilagay naman din kung saan malapit ang bintana para mas umikot ang bagong hangin sa loob. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, presto parang pantropiko. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mana po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mana na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga sa sining oras, kapunan natin sa ating sining linya ang Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRMO agud hibaloon ang ila sining sitwasyon bangod sang epekto sang habagato po natin sa piyak na linya si Sir Brian Larry Senyor. Sir Brian, good morning. Yes, good morning Sir JP sa Radyo Pilipinas. Sir Brian, kamusta kamo dira subong sa Negros Occidental? So subong Sir JP, no, halin kagabi or siyang sugod gid sa hapon, actually kagapon is na-experience siya gid ang mostly gid sa southern parts ng Negros Occidental, moderate to heavy rains gid dala ni siyang low pressure area kadin tabasco pagit nga southwest monsoon o kunabagan. And see, as we speak, Sir Brian, may ara bala kita sa mga area dira sa Negros Occidental na ginabaha. So kagapon Sir JP, no, may harap kita mga reported nga mga nagsaka or nagawas na tubig sa aton nga mga creeks. Output na diri sa Castillana, muni siya ang Tamburong Creek, no, or sa diin man to pala nga nagawas ang lahar nagligat. So kagabi pagbugbog siyang babaskog na ulan, nagawas man ni siya around siguro mga alas 5 to sa hapon, no. So pero subong pagtapos ito awas overflow gid ang mga dalagpo pagid nga mga bato, no, which is nag-post man siya sang sapat mismo sa dalan. So pero subong nag-subside naman ang amon nga tubig kat ongoing naman ang aton nga clearing operations sa dito nga area. I see. Bali sa subong, sir, pila ka mga LGUs ang na-report nga apektado sa sining mga pag-ulan dala sa low pressure area? So ang na-record natin sa JP, no, may harap man kita so far tatlo pa lang ka LGUs, La Carlota, naka-record kita landslide. Sa Bago City, duwa ka barangays ang naka-experience sa water overflow
nga nag-resort sa Sagay? sa Bull Roads sa Sagay? Tagapon. Yes, sir. Sir Brad, balikan ko lang ang unang napamangkot. Sa subong oras, hatagan natin ang naligwa ang pagpalayag sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos. President and CEO Robert Castillo. Siyempre, pinakamahalaga rito yung mga nakatanggap ng Turismo Ascenso Loan Program. Kayo ang pinakamahalaga dahil kayo nangunguna dito sa programang ito. Kaya sa magiging halimbawa ng inyong gagawin dito sa programa natin na Ascenso Loan ay malalaman, magkakalat yan sa lahat ng iba't ibang MSMEs sa turismo at para malaman nila na may ganitong klaseng programa at pag naging successful, mas lalo pang madadagdagan yan. Dahil siyempre, we always, as they say, we always invest in success. Ang my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyo lahat. Isa na ang turismo sa mga haligi ng ating ekonomiya. Nagdadala ito ng kabuhayan at pag-unlad sa libo-libong maliliit na negosyo saan man nasulok ng ating bansa. Sa bawat welcome at mabuhay na sinasambit ng tour guide, sa bawat lutong bahay, sa karinderya, sa bawat serbisyong may ngiti, nariyan kayo. Ang ating mga lokal na negosyante sa turismo. Kayo ang bumubuhay sa industriya ng turismo at tumutulong sa paglago ng ating mga komunidad. Kaya naman, patuloy ang pamahalaan sa pagsulong ng mga programang sumusuporta sa inyo. Isa na rito ang Turismo Ascenso Loan Program na bunga ng pagtutulungan ng Department of Tourism at Department of Trade and Industry, katuwang ang Small Business Corporations. Layunin ng programang ito na gawing mas abot kamay ang puhunan para sa mga MSME sa turismo. Ngayong araw, ipinagkaloob natin ang loan packages sa siyam na tourism-related MSMEs mula sa NCR at saka sa Region 4A. Sa pamamagitan ng mga loan na ito, matutulungan natin ang ating mga MSMEs na sila ay mapalago ang inyong mga negosyo. Mapahusay ang kalidad ng serbisyo upang maipakita ang tatak ng ating ipinagmamalaki na Filipino hospitality. Higit sa lahat, makakapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa inyong pamilya at komunidad. Kaya patuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng oportunidad sa ating mga MSMEs. Ang ilan sa mga ito ay negosyo centers, go local, tourist rest areas, mga trade fair na tumutulong sa promosyon ng ating mga lokal na produkto. Layunin ng mga ito na gawing simple, abot kaya at epektibo ang paghahatid ng serbisyo at pagbebenta ng produkto. Kaya naman sa DOT, DTI at SBC Corp, tiyakin ninyong abot ng Turismong Ascenso Loan Program at iba pang tulong sa buong panig ng bansa. Palawakin pa ang impormasyon ukol dito. Gawing simple ang proseso at tiyakin na maraming MSMEs ang makikinabang, lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Sa ating mga tourism workers at stakeholders, mula lungsod hanggang malalayong isla, kayo ang dahilan kung bakit pinapalakas natin ang suporta para sa mga maliliit na negosyo sa turismo. At sa mga lokal na komunidad, sa industriya ng sining, sa mga hospitality providers, saludo naman kami sa inyong lahat. Dahil sa inyo, mas lumalalim ang paghanga at pagkakilala ng mga turista sa mga ipinagmamalaki natin dito sa Pilipinas. Ngayon, mas pinipili na ng mga turista ang mga aktibidad na mas makabuluhan. Mga karanasan mas malapit sa lokal na kultura at pamumuhay. What they call this is experiential tourism. Hindi lang maaari nakaupo lang sa beach at nagpapaaraw o basta kumakain lang na kumakain. Nag-iinuman lang. Kailangan meron silang pinupuntahan. May makita silang bagong kultura. Meron silang makita ang lugar na hindi nila nakikita sa ibang lugar. Pero para sa atin, mga Pilipino, ang pinakamahalaga
na maramdaman nila at maranasan nila ang hospitality ng Pilipino. Alam naman natin yan ang pinagmamalaki natin sa lahat. At siguro baka magtampo sa akin ang mga kaibigan kong dayuhan, pero sa palagay ko tayo lang mga Pinoy ang may ganyan. Babiyahe ang pamilya sa mga hindi pa nila napupuntahan. Titikman ang mga pagkain kilala sa lugar at maglilibot sa mga bayan at lokal na merkado. Sa ganitong mga paglalakbay, mas nauunawaan at mas hinahangaan ng mga turista ang kwento ng bawat lugar. May kahulugan ang bawat koneksyon sa mga taong nakakasalamuha, sa mga pagkain bago sa kanilang panlasa at sa mga tanawing bihira nilang masilayan. Kaya sama-sama natin pagmalaki ang ganda ng Pilipinas, hindi lamang sa ating tanawin, kung hindi higit sa lahat sa talento, sipag at galing ng bawat Pilipino. Maraming salamat at mabuhay sa ating mga MSMEs. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Mr. President. At this President Ferdinand R. Marcos Jr. kaduman sa pag-award sa tourism loan program para sa mga tourism SMEs. Sa iya sa nga mensahe, ginatagan puntos ang presidente ang kaimportansya kung kontribusyon sa mga tourism SMEs nga nagababulig sa pabaskog sa natong sektor sa turismo. Kag isa man sa marason ko nga ginabalik-balikan sa mga dumuluong kag sa mga lokal nga turista ang nunutuhang mga atraksyon sa bugos nga Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:25 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga bayan, kaupo natin liwat sa aton sininga pagparagad ang Deputy Manager sa Negros Occidental PDRMO. Welcome back, Sir Bar Larry Senyor. Sir Bar, good morning. Yes, Sir JP. Good morning. Yes, sir. Isa sa mga pamangkot naton before kita nakat sa nangiminsan ni President Marcos ang tuhoy sa kung pila ka mga area dira sa inyong probinsya ang apektado gid sa sining malawig nga pag-ulan dala sa habagat naging pabaskog sa low pressure area. Yes, Sir JP. No? So, amo to na-mention ko as starting sang kagapon, upon sang August 29, may na-record na kita nga tatlo ka LGUs na naka-experience sa mga atong incident sa muning nga Carlota nga naka-experience sa landslide, duwa ka barangay sa Baguio City naka-experience man water overflow kag nag-anpa sa Pulgit ang mga dalan sini, pero as of this morning pasapol naman siya. And same sa La Castellana, no, ang aton nga na-mention na Tamburong Creek nag-awas man. Pero as of now, this morning, nasa-subsided ang tubig naton and passable naman ang aton nga mga roads dito. Sir Bel, may we know sa inyo sining weather outlook, ano ang posibilidad na mag-ulan sa gihapon dira sa Negros Occidental? So, based man sa aton nga latest man nga track, no, sa aton nga low pressure area, may-ari ni siya subong isang low chance of development within the next 24 hours. So, kamo pa nang ginabantay-bantayan nato, no? So, although wala siya direkta na apekto diri sa aton sa Negros Occidental, pero ang aton pag i-consider is ang factor no nga ginapabaskog man ini ang aton nga southwest monsoon o kunhabagat, which magadalagit sa mga cloud clusters na may dala sang kagulan na Sir JP. Ligad pa si Mana, sir, ang atong sining pag-monitor sa epekto sa habagat dira sa inyo sining area. As we speak, sir, ang atong mga evacuees ang nagligad nga si Mana, nakapauli na ini sila sa Nansel, kag may aktibo pa bala kita nga mga evacuees sa inyo sining probinsya? Yes, correct, Sir JP. Ang aton to yung evacuees, no, nga in relation sa kay tropical cyclone Jacinto is nakapuli na to sila tanan as of siguro Thursday or Friday last week. Ang ini naman yung evacuees sa Subong, meron kita na record initial info sa La Castellana palang, and mo pa na ang ginabantay-bantayan man nato
Alright. Pag sa subong sir, per latest information, nagapabilin pa ini sila sa mga evacuation center. Yes, correct, Sir JP. Actually, kagapilan din sila ipang evacuate as preemptive evacuation. I see. Sir, with this, no, sunod-sunod ang pag-ulan, and we know hindi basta-basta ang epekto man sa pag-ulan dira sa probinsya. May we know ano kahanda, kag ano ang mga pagpanghanda sa inyo sining nga opisina? Yes, sir. No? So, sa subong, sir, heightened monitoring ang aton nga PDRRMC, EOC, no? And ang aton nga mga water assets, kag aton nga mga rescue assets man and equipment, naka-preposition naman for possible deployment and in case man na may magpangayo sa aton sa additional na assistance, sir. I see. And for info lang, sir, no, just recently lang, sa nagligad ng Agosto, nag-abot ang mga dugang ng mga kagamitan kag salakyan, naging bakal sa provincial government to intensify sa inyo sining disaster preparedness. Yes, correct, good, sir. No? So, may kita mga additional naman ng mga ambulance, mga backhoe for clearing operations, and iban pagit nga pwede gid naton ma-augment in case nga mag-request ang aton nga mga local government units. Sir Brian, sa sining epekto sa habagat nga ginapabaskog sa mga low pressure area kag posible pabaskugon sa mga mag-aabot nga bagyo diri sa aton sining nga pusod, ano ang panugyam sang aton sining nga Negros Occidental PDRMO sa tanan nga Negrense? Yes, no, so ang ginapanugyan din naman, no, sa bilog, no, province of Negros Occidental is mag-monitor kita sa pag-asa man sa weather update naton, and also stay indoors gid as much as possible, no. Kaglikawan man naton anay ang mga coastal areas kag mga mountainous areas kay proon gid kita subong sa pagbaha o pagsaka sa tubig kag pagtipad man siyang duta, Sir Jay. Ayun. Lastly, Sir Brian, ang aton sini naman panugyan sa mga yara sa mga evacuation centers kag sa mga area nga masami nagakaluntaran sa mga flash floods kag landslide. Yes, no, so amo na, no, mag-order man or magmando ang aton nga mga local government nga mag-conduct na kita preemptive evacuation, no, tumanon gid naton kag magtinergid anay kita sa mga evacuation centers kay kompleto man pag abot sa pagkaon all the way man sa aton nga mga medicines provided din sa aton nga local government units. For your time information, hatag sa Radyo Pilipinas, and for always opening your line para sa amon diri sa Iloilo, Sir Brian Lan, Senyor. For your time information, madamo gid nga salamat kag padayon. Yes, thank you, good Sir JP. Good morning. There we have it, mga biyan, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung Negros Occidental PDRMO, si Sir Brian Larry Senyor, sa pagpaambit sa aton sa pila ka mga update, may kaangtanan sa ila sining monitoring sa sitwasyon sa Negros Occidental, particularly sa Southern Negros, kung sa diin may mga pag-ulan, mga agyan, kag pila ka mga area ang nagka-eksperyensya sa mga pagbaha. So, it's good to know, mga abyan, no, after siyang paglungtad sa sakas ang libes ng tubig kahapon, nag-subside na ang mga area nga hindi passable, naging passable na. Kaya sa gihapon ang aton sining Negros Occidental PDRMO ang nagpabilin sa heightened alert status kag nagpabutyag sa ila sining kahanda na hatag sa nakaigong bulig sa aton sining mga apektado ng mga lokal nga pamuluhan. And as mentioned earlier, mga biyan, no, ang aton sining provincial government of Negros Occidental ang nagbakal sa mga dugang nga mga assets, mga ambulansya, backhoe, iban pagid nga mga equipment nga mahimo gamiton para sa mga clearing operation and rescue operation sa Negros Occidental. Very proactive gid, no, ang aton sining Negros PDRMO to see to it sa pion sa emerhensya may madalaganan kahilayon nga marespondihan ang mga kultura naton sa ila sining probinsya. 9:33 in the morning.
Check man nato mga biyan sa atong sininga pagpangalagad ang latest nga update sa lakat sang panahon. Hibaluon naton sa atong koneksyon sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo subong ilang Lunes. As mentioned earlier mga biyan, posibleng maka-eksperyensya sang madamo nga pag-ulan ang Antique kag Negros Occidental rason sa patuman sa suspension of face-to-face classes at work suspension bahin sa mga government officers. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:34 sa aga. Radyo Pilipinas Weather. Sa sining oras, kapunan natin sa piyak malingat libas na latest update coming from Pag-asa web Sir John Baron sa DOST Pag-asa Iloilo. Sir John, good morning. So sir, good morning kag sa aton mga kalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Monday sa una nga adlaw sang September. Sa aton nga data, ang ginamonitor naton nga LPA nasa kalayoon 570 kilometers east northeast ang birak at Andoanes. So daw, low chance pa naman siya mag-develop siya sa isang bagyo. And ang projected natin nga sa iya is northward man or pababaw man ang iyang dalagan and most likely ma-tenir lang isa no, sa aton nga kadagatan dito sa may eastern side sa Luzon. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-trend kaya po nang iyang epekto sa may western section sa central and southern Luzon, Visayas and northern sections ng Mindanao. Although sila nga sistema dito sa aton sa western Visayas, expect nato na magalumon nga kalangitan na may chances ang scattered ng mga pagulan pangilat kag panagbuog, especially sa hapon kag kagihon. Ang aton diri sa western Visayas, may kasarangan sa direksyon na kulat na nakatundan, tugtuba nakatundan, ang madadala sa kasarangan ng mabalod sa atong kanagatan. Pagka-temperature natin 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nakutlak by 40 ka na sa aga makatunod ni 5:59 ka lang sa hapon. Ang itong latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay safe out there. Sir John, subong din lamang ada, purmang ginanunsyo sa Department of Interior and Local Government ang pagsuspende sa klase sa probinsya sa Antique kag subong man sa Negros Occidental. For guidance sir, sa ating sining mga kulturang Antiqueño kag Negrense, ano kadako sir ang tsansa nga mag-ulan gid kag ma-experiencean ang mga madamo nga pag-ulan subong adlaw sa ila area? Yes sir, actually may mga expected pagyapon kita nga mga pagulan so no sa may especially sa area sang Negros Occidental kag Antique. Siyempre given na siya sa southwest monsoon, usually ang una ginaginigo Antique kag Negros Occidental. Pero sa kung basihan tanong sa aton nga weather advisory, actually wala na kita sa wala na kita sa nadala sa aton nga muna project naton nga 50 to 100 millimeters of accumulated nga rainfall sa area sa Antique kag Negros. So expectation kita gyapon sa mga pagulan no, and given nga may mga areas na kita dira sa may Antique kag sa Negros nga na-experience sa mga pagbaha. So although ang in-expect na ito ng mga pagulan, hindi na siya the same sa mga previous days. Medyo mamunog, hindi kag daw mas frequent ang mga pagulan. Siyempre hindi talaga kung pagkapantiyan despite ang intensity sa ato na ulan, medyo manubo-nubo na kay alam mo na gano'n na nagbinaan na siya. So isang gamay na ang mga pagulan kakontribute na siya puno sa aton nga mga pagbaha. Sir John, na-mention mo kayo na upwards ang direksyon sa ating sining nga ginabantayan nga low pressure area. It moves closer sa norte nga bahin sa Luzon. Shall we expect sir sa mga masunod adlaw amat-amat na nga maging balik sa normal ang pagyempo naton diri sa western Visayas? Yes, actually nag-amat-amat man improve ang aton nga weather, especially kung ining si LPA
matamat man siya pasaka, no? Pero may mga expected na nagyapon ng mga pagulan, sir. Especially sa sa hapon kay sa gabi. So ang usual na naton nga mga pagulan given nga nakita mo September na kita, pero technically kita nagyapon ng rainy season pa nagyapon naton kagaton nga weather system is southwest monsoon man na siya gyapon. So usually ang tempo sa natin sa kung sa aga daw fair weather, makita ko pa siya ngayong araw, no? Pero pagkapod sa hapon kag sa gabi nag-inulan. So na siya feeling nato, no? Typical nato nga mga tempo kung southwest monsoon na kita na wala influence ang weather system sa subong api kay medyo lapit-lapit pa ni si LPA, no? Kaya pa ni siya sa medyo katanduan so nasubong na medyo makita nato sa ating kalangitan medyo may pagkalom pa sa aga. So most likely na sa hapon may mga chance na siya gapon na magtupa ang aton nga mga pagulan. Pero once magsaka-saka na siya siguro mga alitiapi sa may northern Luzon na siya or sa may Taiwan Dampi, balik man ang aton nga nga usual naton nga tempo nga pagkaaga o fair weather tapos pagkahapon may mga may mga pagulan kita. I see. So mga norm na ni sir for the month of September anay ang mga aga mainit, hapon ulan o kung pagpanaliti. Yes, actually, ang mga gina-expect natin kung southwest monsoon lang kita, nga wala ba lang may nagalapay nga mga LPA or may nagalapay nga mga bagyo, dire-dampi sa may eastern side sang Luzon. So, susubong api kami weather system kita. So, muna nag-galom kita, no? Or nag-galom kita kung aga. Kaya kisada ng southwest monsoon, doon may, doon ginahatak na sang LPA or may influence lang LPA sa atong southwest monsoon. Muna pa siya nag-galom kita. Pero kung okay man, sir, normal na to nga usually nga tempo during rainy season na muna siya nga gunamit mo lang ang tempo sa aga tapos pagkahapon kay sa gabi or even sa early morning may mga rain showers or thunderstorms. I see. So while we are not praying for typhoons to come sa aton sininga pungsod, for the month of September, pila ka bagyo ang mahimo magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility? Yes, sir, in-expect natin na 2 to 3 ka bagyo ang gina-expect natin niya bagyo sa subong ng September. Pero given man sa natin ngiraan ang ato natin nga kadagatan subong daw favorable sa mga development sa natin mga weather disturbance. Kaya kung nataon natin sa mga previous natin nga months gidaan kita igalabaw na kita sa aton nga quota. So although expect natin na 2 to 3 nga bagyo sa September, pero may chance man na siya nga base siya maglabaw siya sa expect natin nga number of tropical cyclones. And to recall, sir, pila gani ka bagyo ang nagsulod sa Agosto? Yes, sir, sa August, nakalima kita sa bagyo. So, sa August, kita na-expect na ito, 2 to 3 lang. Pero naglimagit siya ka bagyo. And I think siguro sa July, naka-apat kita, naka-apat kita ka bagyo, pero na-expect na ito gani. Tatlo lang. So, for the last 2 months, nag-exceed kita yan sa atong number of tropical cyclones. So, sa muling September, hopefully hindi man maglapaw sa atong number of tropical cyclones. Pero ang advice na lang siguro sa atong mga tagpalamati, kaya siyempre, in-experience siya ito na isang last 2 months. So, lang siya, prepare lang kita pa sa mga muling bulan kay most likely ni siya may mga kita may mga weather disturbance pakita ni nga maglabay. Sir John, ang inumod man sa balita sa nagligad nga semana ang tuhoy sa La Nina. So can you give us an overview sa siniya nga balita? Yes, actually, nasa kita subong La Nina watch kita, pero ang in-expect nila natin is may ina malang siya ng La Nina and short-lived malang siya about a short-lived taxing malang siya. So actually, in-expect kami siya time frame natin is September, October, November to January. So kung muna siya nga bulan, tapos na siya gyapon after sinabalik naman na sa neutral phase natin or kung sa kung sa una natin yung normal phase natin pero muna siya natin nga gina-estimate from September to January. Siya nga gina-advise na kita natin nga mga kautuhan nga mag-prepare kita sa mga amunin nga mga binulan kay pag La Nina na abi mas nag-favorable pag ang development sa aton nga mga tropical cyclones or yung mga LPA natin, weather disturbance natin in general. So, palanta naman nga sa summer months, ang usually mga weather disturbance na nag-ano na siya ang ilan na
track usually Mindanao or Visayas na siya nang kinahanglan per pagkakanta gini mo ning per months kay just in case kung may worst case scenario kada nga may mag-develop naman nga bagyo kag ang track niya projected track niya is sa may Visayas Migo at least naka-prepare na kita sa aton nga impact nga pwede nga dalon ni tropical cyclone. I see. So by mild La Nina, we mean may ara sang pag-ulan, kung may ara sang tamaan kadamo nga tubig, pero minimal lang ini. Daw mo na, sir? Well, kung maglambat ka sir nga La Nina, na siya naton ang kung saan pa wet phase na siya naton. So pag La Nina, kung siningon sila, ang mas maulan nun ang ato nga tiyempo kung ito i-simplify na ang meaning sa kanina. So pag La Nina, usually ang aton nga na tiyempo maulan nun. So expect na siya kay rainy season kita. Tapos kung mag-abot pag hindi sila Nina, although mahina man ang aton nga La Nina, may na siya gyapon, may mga expected kita na gyapon nga mga pag-ulan. Ayun. So, sir, with that, ang imo sining panudyan liwat sa aton sining mga kauturan, especially sa sining ginapalabot o kung ginapaabot nato nga epekto sa mild La Nina kada subong man sining nagaparang karon nga pag-ulan o dalasang habagat kag mga low pressure area. Yes, sir. Advice naton sa aton mga kutugan nga mag-monitor lang yun always sa aton nga mga weather updates nga ginapagawa ni Pag-asa. Di ito na gina-update ang aton mga aton nga tiyempo kung may LBG mata or bagyo gina-update naman na siya kada adlaw and at least balan naman kung or may idea kita kung ang weather disturbance gali or tiyempo naton sa aton or maka-apekto sa aton nga lugar kag at least maka-prepare kita sa mga impacts nga pwede niya nga madala and siguro prepare lang siguro sa mga for the next few months kay especially ang ining possible nga may nakita nga lang niya sa per months naton balanta naman gidaan kapag per months usually ang mga bagyo do diri galabay sa aton sa aton man ang historical data usually diri siya galabay sa may Visayas sa may Mindanao and given nga lang niya kita so nag-favorable pag na siya sa tropical cyclone development. So siguro advice lang yun is prepare lang yun sa worst case scenario pag siguro mag-monitor lang sa atong daily weather updates. For your time information hatag sa Radyo Pilipinas, Sir John Baron. Sir, madami din na salamat at padayon. Sir, thank you and salamat good morning. Dahil abot mga biyan latest update sa lakat sa panahon kag update angot sa ginabantayan karon nga posible epekto sa mild La Nina gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo with Sir John Baron sa Piyak na Linya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Habang magluwas sa pagsulog sa Civil Service Month o Philippine Civil Service Anniversary sa mga bulan sa Setyembre, isa pa rin ka-anibersaryo ang sa ulog ba natin kada bulan sa Setyembre. Ang anibersaryo sa ating partner ang Iloilo Science and Technology University. Kag para iba noon, ano ba lang mga aktibidad naging preparar sa ESETU for this year's celebration? Yari ang report sa atong Lodi, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas report. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto sa mga bulan sa Setyembre, magahiwat ang aton or magasaulog ang aton nga Iloilo Science and Technology University o kan ISAQ isang ika-120 nga founding anniversary. So kahapon notes, no less than ang aton nga University President si Dr. Gabriel Salestre Jr. nagpadulong din sa aton sa studio sa Radyo Pilipinas Iloilo para nga mag-promote sa mga activities nila in line sa ilang founding anniversary. And sunod din kay Dr. Celestre, all set na bloods ang preparasyon sa aton man nga universidad para sa sining anibersaryo. So mag-uumpisa lods ang ilang
activities on September 7 kung sabihin no may ara kita hiwaton ni clean up drive kag may ara ini sang ecumenical service kag motorcade sa palibot sa syudad sang Iloilo so no diri kay Dr. Celeste Lods no ining paghiwat naton sang motorcade kumbaga do magaserbi ini nga pamukaw sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo ngati we are celebrating our 120th founding anniversary sa alas 4 sa hapon no sa para mga adlaw September 7 may ara sang hiwaton nga project runway makita sang aton nga mga tumalanaw no or maduluman sang aton nga mga tumalanaw before no may ara kita ginahiwat lods nga fashion show or runway ini no sa SM City o sa din gina-feature diri lods ang mga obra maestra sang aton nga mga estudyante no mga best dresses kag design so this year may ara sa gihapon nga hiwaton nga project runway sa September 8 lods may hiwaton nga foot parade kag street dance competition may ara man sa opening program kung sa diin hiwaton nga tree planting presentation ribbon cutting exhibits may ara man magtanim sa mga pagkaon ang mga food kiosk kag poster presentation kag sa hapon may hiwaton nga professional lecture lakip man sa activity loads no on September 9 naman niya may ara nga blood donation drive academic quiz research and instruction symposium IPMO innovation fest kag literary musical contest so September 10 hiwaton mo ang isa ka skills contest film festival kag isa QP naka book of records ang sa September 11 may ara kita nga activities ang Students Day kag testimonial program September 12 hiwaton lods ang aton nga Mr. and Miss Isaq kag Family Day on September 13 may ara sa ang Isaq Legacy Run 120 kag Federations Day before ang ilang nga closing program sa September 15 so ari bala lods na ipabati naton sa aton nga mga tagpalamati ang mensahe ang pag-agda diri no ni Dr. Celeste nga sa aton nga mga tagpalamat nyo especially sa aton nga mga estudyante alumni naton nga mag-join sa nanaytuhay nga aktibidad pamatinan kan si Dr. Gabriel Celeste aton nga University President sa ISAQ. Sa drama will be giving the exhibit wherein gina-showcase natin ng mga produkto sa universidad in the area of research, in the area sa natin nga academic output sa natin yung estudyante may exhibit kita may open man all throughout the week so pwede din makabisita aton yung mga estudyante coming from other universities or coming from other different schools para makita nila malantaw nila kung anong nagkakalanabo kung anong mga fasilidad para sa university para ma-encourage ko yung lalo na sa atong mga high school students na makita ninyo kung ano ang magiging future kung mag-support ka mo sa or mag-support ka mo sa Iloilo Science and Technology University. So, nagpasalamat din kami. Kagtanan yung stakeholders are being invited to join with us in this celebration. In line with our 120th anniversary, founding anniversary celebrations, we are inviting sa atong mga stakeholders, community, the time or ginagarisi na mo na bisita ka mo sa universidad sa with lots no ang kabayan sa invitation no sa atong mga university president sa hiwaton no nga occasion to birthday nga founding anniversary so pwede gid according to no kay Dr. Celeste makabisita dito na sa ISAQ kay ti mi ara nga mga naka-line up nga mga activities kag inilods no according kay Dr. Celeste no dako nga bagay ining paghiwat nato no or sang event para no sa founding anniversary kiti diri ginapakita ano na ang milestone ano ang mga nalabot no sa ISAQ for the past 120 years. Lods, naghatag bala sa sneak peek si Doc Celeste o si President Gab no amot sa mga milestones kung legasiya na sang atong sining Iloilo Science and Technology University nagpangalagad sa masobra 120 na katuig. Yes, isab lods no sa mention kahapon no sang aton man nga University President Balaan naton lods diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo madamo na kita nga beses nga naka-interview sa mga top-notchers naton. So isa gid ina load sa ginapabugal no sang ISAQ ang aton no nga top-notchers no ang mga gipang-produce no nga mga passers sa nanaytuhay nga board exams ang aton nga ISAQ lakip man diri loads no ang pagpapag-on man sa universidad sa research and symposium. So according diri no kay Dr. Celeste no amo man ini ang ginahatagan pagid focus sang
aton nga ISAQ sa mga masunod pag kinato nga binulan tinuig kag hambal nga gani lods no ang iya nga encouragement sa aton nga mga tagpalamati. Tistingan nyo lang bisita sa ISAQ para ipakita namon sa inyo kung ano ang ma-offer namon kiti gina-make sure namon nga before makagwa diri no ang inyo nga kabataan o kung kamo nga mga estudyante, we make sure na kamo ya globally competitive. Ayun. So again, congratulations and happy anniversary sa atong Iloilo Science and Technology University. Lods, madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Andres Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga Lods, wala kita sa oras nga bilin sa atong siling nga pagpangalaga. Dari naglamang kulto ba atong edisyon sa mga adlaw sa Lunes, September 1, 2025. Sa halaga naman sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Bupante sa studio, Mr. Rocha Jones Otaharo sa transmitter. Namuman nga salamat sa kay Sherwin Marco Rhea nga nag-upod sa ating siling nga pagpangalaga. Mabiyan ako nagilamang ang inyo ng alaga JP Harvas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo